Good morning, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga, sensya na po at medyo nahuli ang ating broadcast. And say hello, very good morning to everyone. Yung 5:30 naging 7:30. Gawa po ng nagpunta sa Manila, balikan lang. Anyway, nandito po tayo muli. Magandang umaga at huwag po kayong alis. At tayo ay muling magkasama-sama. Alright? Saan ba yung, Good morning din sa ating mga kaibigan na kanina pang nag-aabang dyan. Purihin ng Diyos dahil lagi ko po kayo nandyan. Okay. We are now live. Magandang umaga po. And say hello sa lahat ng ating mga kaibigan. Good morning, good morning. Okay, and tingnan natin kung ano na kasi bagong setup ulit. At ngayon ay araw ng Sabado, June 6, 2026 muli. Purihin ang Panginoon at sama-sama po tayo na na magkaroon ng pagbubulay-bulay ngayong araw. Okay, so wag po kayong aalis. Andyan at huwag kayong mag-scroll muna dahil may mensahe po ang Diyos sa atin sa araw na ito. Amen. And greetings also. Bumati muna tayo sa ating mga kaibigan na kanina pa. Si Sister Lerma Baladja, si Kuyang BGO, Wendar Etla, Sister Caroline, and Tess Sadam, at sa ating, of course, kay Pastor Samboy. Ayan, di ko alam na isa ng, tagapaglingkod din pala. So, purihin po ang Panginoon. Okay, so if everything is okay, and then it's okay, kasama po natin ang Panginoon. Okay, back to the studio. At live na live po tayo. Kasama po yung mga kaibigan natin. Siyempre, tweet natin sila. Ayan. Greetings din kay sa grupo ng mga taga-Pangasinan. Si Ma'am Maripas, si Sir Ronnie, si Sir Jake, si Sir Rolando, taga-Kalasyaw, Pangasinan, si Jake Fernandez. Magandang umaga. Okay, kailangan ko lang po yung inyong feedback kung okay po yung ating audio kasi medyo naiba dahil nag-outside broadcast ako itong mga nakaraang panahon, mga ilang araw na ako broadcast outside of this studio. Okay, you're listening to the Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Ano po, salang na po. Nasaan na yung mga kaibigan natin dyan? Tingnan natin. Monitor muna tayo po. Yan. Live na po tayo. Sabi dito, live na ba daw? Okay, live na. Check muna natin kung okay, that's right. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. May sound ba? Check natin. Okay, and good morning din kay Ate Zen. Ayan, Ate Zen Beherramo, Pastora. Magandang umaga po and greetings sa lahat ng ating mga nakatunin at hindi pa nakatunin. And hopefully, magiging okay po lahat yung natin. Hindi mag-brownout. Hindi minsan nakikisama yung brownout kasi pag nag-brownout talagang wala tayong power. Hindi cellphone lang talaga yung ating ginagamit. Okay, purihin po ang Panginoon. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay mula sa Matthew chapter 9 verse 10 to 13. Na meron tayong pinamagatang sa tingin mo ba hindi na kayang sa tingin nakalimutan ko na ito, karapat dapat ka bang lapitan ni Jesus? Ayan.
Okay, so maraming naniniwalang kailangan mo na nilang maging mabuti bago lumapit kay Jesus. Kailangan mong magdamit ng maayos siguro. Kailangan mo, maraming mga ritual na ginagawa kung paano lumapit sa ating Panginoong Jesus. Ngunit sa Matthew 9, verse 10 to 13, ipinakita ni Jesus na siya ay lumalapit sa mga taong alam nilang kailangan nila ang awa. Kaibigan, kapatid, may nakaraan ka bang pilit na tinatakasan? Alam niyo po, ang hirap maging preacher, no? Kasi kasama ako dito eh. Kasama ako sa mga nakakaranas na mga ganito. So, pare-parehas po tayo. Ang akin pong isi-share sa inyo ay true to life story. And nangyayari po talaga. O may kasalanang hindi mapatawad ang sarili mo, o regret sa buhay, yan. Sa pakiramdam mo ba ay malayo ko na sa Diyos? So, narito nga ang ating pagbubulay-bulay or ang mabuting balita na nais kong i-share po sa inyo sa umagang ito. Hindi dumating si Jesus para sa mga perpekto. Siya po ay dumating dito sa lupa, nagkatawang tao para sa atin lahat. Ibig sabihin, wala pong exemption dito. Hindi ikaw po ay kasama dito. Dumating siya para sa mga nangangailangan ng kanyang tulong, ng kanyang biyaya. Kaya, karapat dapat ka bang lapitan ni Jesus? Amen. So, huwag po kayong alis. Ngayon po ay araw ng Saturday, June 6. June 6 na. Ang ulan, 2026. Apologize po, yung 5:30 na nakalagay dyan ay naging 7:30 or 7:28 na ngayon. Okay, so sama-sama po nating tuklasin kung bakit walang taong masyadong makasalanan para hindi maabot ng pag-ibig ni Kristo. Magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig, mga kaibigan, mga minamahal na mga kapatid. Maligayang babalik ulit sa ating Living Word Radio Podcast live. Ang tinig ng inspirasyon sa Himpapawid. The voice of inspiration across the airwaves. Binabati natin lahat ang ating mga regular na tagapakinig at maging ang mga bago nating mga kasama ngayon. Dalangin natin na pagpalain tayo ng Panginoon habang tayo ay nagmumuni-muni, nag-aaral ng kanyang mga salita. Tayo po muna ay manalangin. Amang mapagmahal, maraming salamat ulit o Lord sa buong magdamag na pag-iingat mo sa amin. Maraming salamat Lord sa mga nagbiyahe na nakabalik, na matiwasay. Ganoon din po Lord sa mga tagapakinig ngayon, mga kaibigan na nariyan sa kabilang screen at yung mga darating o yung mga manunood pa, pagpalain mo sila na ang tinig na ito, Panginoon, ay maramdaman ang presensya ng Diyos, umiro sa kanilang puso't isipan, hindi ang iyong lingkod, Panginoon, ang siyang makita, kundi ang aming Panginoong Jesus. Maraming salamat o Diyos. Buksan mo po ang aming puso't kaisipan upang maunawaan namin ang iyong kalooban. Tulungan mo ang mga taong hindi nakakaintindi at hindi pa nakakaunawa ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Maraming salamat o Diyos sa umagang ito. Sa aming pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Dito po sa ating pinagbubulay-bulayan sa Matthew 9, verse 10 to 13, basahin po natin. Sabi dito ay, at nang si Jesus ay nakaupo sa hapag bahay, narito maraming maniningil ng buwis, tax collector, at ang mga makasalanan ay nagsisidatingan at nagsiupong kasalo si Jesus at ang kanyang mga alagad. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanyang mga alagad, bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit. Humayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito.
habag ang pag-ibig. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. Alam niyo mga minamahal na kapatid, mga kaibigan, maraming tao ang naniniwalang kailangan muna nilang maging mabuti bago sila makalapit sa Diyos. Iniisip nila na kapag naayos na nila ang kanilang buhay, saka pa lamang sila tatanggapin ng Panginoon. Ngunit ang mensahe ng ating talata ay kabaliktaran. Hindi dumating si Jesus para sa mga taong akala nila ay wala silang problema. Dumating siya sa mga taong alam nilang sila ay nangangailangan ng kanyang awa at kapatawaran. Katulad ng isang ospital, no? Hindi pumupunta roon ang mga malulusog para magpagamot. Ang pumupunta doon ay yung mga may sakit, may mga karamdaman. Ganon din po ang ating Panginoong Jesus. Siya ang dakilang manggagamot ng kaluluwa. Magandang umaga sa mga mentors. Pastor Roger Ibalo, and of course kay Dr. Pablito Taquizo. Magandang umaga sa iyo, Pastor Pablito. Regards mula kay yung aming mentor sa chaplaincy. Kaibigan ka raw niya. Okay, balik po tayo. Si Jesus ay lumalapit sa mga makasalanan, ang mga maniningil ng buwis. Noong panahon ni Jesus ay tinuturing ng mga traidor at mga makasalanan. Ayaw silang samahan ng mga relihiyosong leader. Ngunit si Jesus ay umupo at kumain kapiling or kasama nila. Hindi niya kinonsinte ang kanilang mga kasalanan. Hindi niya tiningnan yung kanilang mga kasalanan. Ngunit ipinakita niya ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. So ano po ang makikita o ating maintindihan po dito? May mga taong iniisip na hindi na sila kayang tanggapin ng Diyos dahil sa kanilang mga nakaraan. Iniisip nila na makasalanan sila, iniisip nila na marumi sila, hindi sila banal. Marahil may pagkakasala, kabigo, bisyo o maling desisyon. Ngunit ipinakita ng talatang ito na walang taong masyadong makasalanan upang hindi maabot ng biyaya ni Kristo. So, si Jesus ay naghahanap ng mga umaaming sila ay may kailangan. Kaibigan, ikaw ba ay may kailangan sa ating Panginoong Jesucristo? Ikaw ba ay may sakit o may nararamdamang hindi kayang lutasin ng pera? Hindi kayang lutasin ng mga connection mo, mga matataas na tao na kung sino man na hindi ka kayang tulungan. Ang sabi ni Jesus, ngunit sumagot si Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit. Ang pinakamalaking hadlang ay kaligtasan, ay hindi kasalanan lamang, kundi ang pag-aakalang wala tayong kasalanan. Ito po ang isang ilustrasyon. Kapag ang isang tao ay malubhang may karamdaman, ngunit tumatangging magpatingin sa doktor, ano po ang mangyayari? Lalala ang kanyang kondisyon. Dahil ayaw mong magpa-check up, ayaw mong pumasok sa clinics o sa anumang manggagamot. Diba? Ganun din po ang ating spiritual na buhay. Kapag hindi natin kinikilalang tayo ay makasalanan, hindi natin hahanapin ang tagapagligtas. Kung hindi po tayo lumapit sa ating Panginoong Jesus, tayo po ay hindi magkakaroon ng kagalingan. Hindi po tayo magkakaroon ng kapayapaan. Okay, for the meantime, say hello and greetings kay Sir o Chairman Alejandro Dupra watching from Santo Fe. Amen. Ang pangatlo po, dito po sa ating pinagbubulay-bulayan ay ang Diyos ay naghahanap ng habag higit sa panlabas na relihiyon. Ang Diyos ay naghahanap ng habag higit sa panlabas na relihiyon.
Sa verse 13a, ang sabi dito, sinabi ni Jesus, habag ang ibig ko at hindi hain. Maraming tao ang mga relihiyoso, ngunit kulang sa pagmamahal at habag. Maaring regular na nagsamba o pumupunta sa simbahan, maaring regular na nagbibigay ng ikapo, ng handog, aktibo sa gawain sa simbahan. Ngunit walang malasakit sa mga nawawalang kaluluwa. Walang malasakit sa kapwa-tao. Ang tunay na pagsunod sa Diyos ay hindi lamang po sa panlabas na ritual, kundi pusong may habag. Napakarami po sa panahon ngayon, lalong-lalo na itong mga namumulitikano. Lahat ng mga itinulong nila, nandun yung pangalan nila. Wala na silang tatanggapin sa Diyos kasi yung karangalan na nagbubuhat sa tao, lahat ng papuri, tinanggap na nila. Anyway, I don't hate politics or mga politiko, pero yun po yung katotohanan na nakikita natin. Lalo ngayon, nagbabangayan sa Senado, sa Kongreso. Okay? Amen. So, ito po ang some application na makikita po natin sa talagang reality ng buhay, no? Yung nakikita po natin, tayo ba ay mabilis humusga sa iba? Yeah, maging pastor ka man, maging ano ka man sa ministry, marami pong natitisod dahil minsan ay tayo po ay mabilis humusga sa iba. Pag nakita mong ganito yung ginagawa niya at mali sa iyong patuntunan, parang hinuhusgahan mo kaagad. So tayo ba ay handang magpakita ng awa tulad ng ipinakita ni Kristo? Amen. So, lalong-lalo na po yung mga Kristiyano na o mga mananampalataya. Tayo ba ay nagpapakita ng awa, ng habag? Alam niyo po, yan po gustong-gusto nating mag-share, pero hindi naman po natin nagagawa. Okay? Kaya, tingnan po natin dito yung character ni Christ na gustong ituro sa bawat isa sa atin, mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Pangapat, dumating si Jesus upang iligtas ang mga makasalanan. Ayon sa verse 13b. Okay? Verse 13, ito ang puso ng Ebanghelyo. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Lahat tayo ay makasalanan ayon sa Romans, no? Walang matuwid kahit isa ang sabi doon. Lahat tayo ay makasalanan. Romans 3:10. Lahat tayo ay nangangailangan ng kapatawaran. Kapatawaran nagbubula sa ating Panginoong Jesus. Si Jesus ay nagbigay ng kanyang buhay sa krus upang tayo ay iligtas. Hindi tayo naliligtas dahil sa ating mga mabubuting gawa. Magpinitensya ka man dyan, ipako man ang sarili mo sa krus, ay hindi mo mapapantayan ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Everything is done. All you have to do is to accept. Naliligtas tayo dahil mabuti ang Diyos. We have been saved by the grace of God. At sapat na ang ginawa ng ating Panginoong Kristo para sa atin. Kaya, ito po, huwag mong hintayin lumapit ang Panginoon or huwag mong hintayin na maging mabuti ka. Okay, pumunta ka simbahan or kapag narinig mo ito, ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. At para sa ating conclusion, ang tanong ngayong umaga ay, karapat-dapat ka bang lapitan ni Jesus? Ang sagot ay, hindi dahil tayo ay mabuti, kundi dahil si Jesus ay mahabagin. Wala pong dapat nating ipagmalaki sa ating mga ginagawa. Lahat ng ginagawa mo, nagsisimba ka man linggo-linggo, nananalangin ka araw-araw, naninigay ka, lahat ay ikapo ng offerings, lahat. Hindi po kailangan ng ating Diyos yan. Kailangan po niya ay ikaw, yung ating puso. Yun po yung ating isurrender sa Kanya at yun po yung Kanyang hinihintay. Hindi niya hinihintay na maging perfecto
tayo bago tayo lumapit sa Kanya. Inaanyayahan niya tayong lumapit ngayon na may pusong pagsisisi at nagtitiwala sa Kanya. Kaibigan, sa pagbubulay natin ito, sa mga bago pa at sa mga nakapakinig, hindi ko po palalampasin ito. Nais ko pong ipag-pray kita. At maaaring sumabay ka sa panalangin ng pagtanggap kay Kristo. Kaibigan, ito lang ang iyong ating uusaling dasal sa ating pagtanggap. Panginoong Jesus, kinikilala kong ako ay makasalanan. Humihingi ako ng iyong kapatawaran. Naniniwala akong ikaw ang namatay at muling nabuhay para sa aking kaligtasan. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Baguhin mo ang aking buhay, tulungan mo akong sumunod sa iyo araw-araw. Yan po ang napakasimpleng panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Lumapit kay Jesus sa anuman ang iyong nakaraan, anumang bigkatan ang dinadala. Aminin ang iyong pangangailangan sa Kanya. Magpakita ng habag sa mga taong nangangailangan ng biyaya. Ibahagi ang ebanghelyo sa mga nawawalang kaluluwa. Na dati ay ganun ka rin. Dati ay ganun tayo. Amen. Kaya maraming salamat. Muli sa umagang ito, tayo po ay manalangin. Magbanal, maraming salamat Panginoon sa maiksing mensahe ng iyong lingkod, Panginoon. Salita na nagbubuhat sa iyo naway hindi ako ang makita, hindi ang aking boses ang marinig nila, kundi ikaw, Panginoon. Maraming salamat sa mga biyaya, pag-iingat mo sa amin. Dalangin namin ang bawat nakikinig ngayon, pagpalain mo ang aming bansa, ang Pilipinas, ang mga nangunguna o mga pinuno, Panginoon. Sabi din Lord sa mga pinuno ng mga simbahan, kahit anumang sekta o pangalan or under their own independent name, Panginoon. Alam namin, O Lord, na Espiritu namin, ang adhikain namin at ang mga layunin namin ay patungo lahat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat din, O Lord, sa mga pamilyang OFW, ano man ang kanilang nararamdaman, kabigatang dinadala. Lord, naiintindihan ko ang kanilang mga kahirapan sapagkat nakita ko ang naranasan ng mga OFW. Sakripisyo ng kanilang buhay para maitawid sa landas ng kahirapan. Ipadama mo sa kanila ang iyong presensya at kapayapaan. Dakilang Diyos, gayon din Panginoon ang mga narito sa kabilang screen. Ibuhos mo ang pagpapala sa kanila, ibuhos mo sa kanila Panginoon ang espiritu ng kapayapaan, kasiyahan Panginoon sa pamamagitan mo lamang. Sa pangalan mo Jesus, aming dalangin. Maraming salamat sa inyong pakikinig dito po sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Ako po si Pastor DJ Mordi. Nagpapaalala po, walang taong masyadong makasalanan para hindi maabot ang biyaya ni Kristo. Lahat po tayo naging makasalanan. So, pagpalain po tayo ng Diyos, pagpalain po tayo ng Panginoon at magkaroon tayo ng isang mapagpalang araw. Magandang umaga. So, thank you sa inyong pakikinig, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan. Thank you very much for watching. At bukas po ay sama-sama ulit tayo sa pagbubulay-bulay. Maraming salamat din sa mga kaibigan natin na hindi man nakapanood ngayon sa ating live ay maaaring makapanood sa ibang record sa may ibang mga araw. Okay, maraming salamat and God bless po sa lahat. Araw ng Sabado, humayo po tayo. Taglay ng pagpapala ng ating Panginoong Jesus. God bless everyone. Thank you for watching. At huwag pong kaligtaan mag-share and like din po. No? Share lang po natin yung ating video sa mga kaibigan na mga gustong makaranas ng kasiyahan na nagbubuhat sa Diyos tulad ng ating nararanasan sa ngayon. Amen. God bless everyone. Hanggang sa muli.